salamat po sa Diyos sa pagkakataon na sa pagkakataong ibinigay niya sa atin ngayon. So sabi nga po madami po ang natulog pero tayo po yung maswerteng nagising. Ibig sabihin po may mga mission pa po tayong dapat gawin. Pakilala po syempre ako sa inyo. Ako po ay isang nanay. Okay? Isang lola at the same time isa po akong may bahay. OFW po ang aking asawa. Dating negosyante at the same time po negosyante pa rin naman ngayon. Masipag, matyaga, madiskarte at hindi gaanong matalino pero sabi nga po, hindi basihan kung ano ang talino mo. Ang basihan dito kung ano ang kakayahan mo. Okay? So, dahil po naniniwala ako na ang pag-aasenso ng tao ay nasa pagtsatsaga. Ang pag-aasenso po ng tao ay nasa sipag. At ang pagyaman ng tao ay nasa negosyo. Lahat po ng pwede kong gawin ay ginawa ko po basta't alam ko na pwede pong pagkakakitaan. Hindi ko po pinapalampas yung mga pagkakataon na alam ko po na makakatulong sa kabuhayan namin. Naniniwala kasi ako na sa negosyo pwedeng yumaman ng tao. Hanggang isang araw, taong 2004, may nagpakilala sa akin ng isang negosyo. Ito ay MLM o mas kilala siya sa multi-level marketing. Sa totoo lang, hindi ko po ito naintindihan. At higit sa lahat, wala po akong alam. Pinasok ko po ang negosyo kasi sabi po ng marami, pag pinasok ko daw po ito, pwede daw po akong yumaman. Sa kasamaang palad po, hindi po ako sinwerte. Nabaliwala po yung perang inilagay ko doon at inilagay namin ng asawa ko. Sayang po ang perang ininvest ko doon sa negosyo. Kasi po, nawala po ito na parang bula. Nang hindi ko man lang po alam kung ano ang nangyari. Ngunit di po ako nawala ng pag-asa. Nakilala ko po ang isang may-ari ng Manpower Agency sa Laguna. Hinikayat po ako na baka gusto ko daw pong magkaroon ng referral agency. Na ang lahat po ng aplikante, bago po nila tatanggapin, ay dadaan po muna sa akin. Naniniwala po ako na ang negosyong pinasok ko, eto na yung magpapabago ng buhay ko. Maganda ang kita. Madami ang nabigyan ng trabaho. Pero, wala akong nabalitaang yumaman. Marami akong natulungan, pero ni isa po, walang bumalik para magpasalamat at magsabi na salamat kasi nabago ang buhay ko dun sa trabahong binigay mo. Hanggang isang araw, naramdaman ko na unti-unti nang bumibigay ang katawan ko. Napapansin ko na nanghihina na ako, pero hindi ko pa rin nakikita yung pagyaman na gusto ko. Nagkasakit ako. Akala ko, bibigay na ako. Akala ko, yun na yung mga araw ko. Pero malakas ang loob ko. Sabi ko, hindi ako titigil hanggat hindi ako nagtatagumpay. Naglabas-masok ako sa ospital dahil nagkaroon ako ng sakit sa puso. Ito yung tinatawag na bradycardia. Sabi ng doktor, hindi ito malubhang sakit pero pwede kong ikamatay pag pinabayaan ko. Nagkaroon din po ako ng ovarian polyps kung saan ito po ay naging sanhi po ng 6 na buwan ko pong pag-bleeding at naging dahilan po ng madalas naming pag-aaway ng aking asawa kasi nga lagi niya pong sinasabi na nagdadahilan na lang ako. Hindi lang po yon, meron po akong UTI, meron po akong skin allergy at meron po akong hika. Salamat sa Diyos po. Dumating yung isang tao kung saan sabi niya sa akin, maniwala lang ako, wala pong mawawala.
Yun po yung araw na kailangan po akong operahan ng aking bato sa bato. Ang masarap po dito, yung hindi po ako naoperahan dahil po sa produktong binigay ng taong ito. Ito po yung first Vita Plus product. Kaya hanggang ngayon, di ko siya nakakalimutang pasasalamatan. Dahil sa kanya, nakilala ko po ang product. Ito po ay angel ng buhay ko. Ayan. Hindi ko man po siya madalas kasama at hindi ko man siya madalas na nakikita, pero habang buhay ko po siyang pinapasalamatan. Siya po ay si Mr. Renz Agot. Dati po siyang first Vita Plus dealer. Ayan po isa siya sa mga visionary na sabi ko nga may purpose kung bakit ko nakilala sa first Vita Plus at kung bakit po ako nagkasakit. Nagkaroon po ng BDF sa lugar namin. At na-invite po ako para makinig po at nagkataon na si Upline June Alcorcon po yung magpipresent ng product. Dahil hindi po ako interesado, kahit po napatunayan ko na maganda yung produkto, hindi ko po tinapos yung presentation niya. Umalis po ako. Dahil busy po ako doon sa aking ginagawa. Umalis po ako kahit hindi pa po tapos. Lumipas ang mga araw, sadya pong natadhana na sa akin si First Vita Plus. Nagkaroon po ng isang birthday party at na-invite po ulit ako. Ayan, kasama po yung taong naging daan para po makilala ko ulit si Upline June. Ito po yung babae kung saan naging driver na ako. Salamat po sa Diyos dahil biniyayaan po ako ng talent na marunong mag-drive. So ako po yung kinuha niyang personal driver. At dahil po hindi siya marunong mag-drive, ako po yung nag-drive papunta sa birthdayhan. Nagkita po ulit kami ni Upline June Alcorcon. Nag-cross po yung landas ulit namin. At sa pagkakataong yun, hindi ko na po siya na tanggihan. Sabi nga, ako po yung hinold up na hindi pinilit. Kusa pong naglabas ng pera. Nabuksan lang po ang isip at puso ko at doon po natauhan ako. Dating may sakit, dating walang-wala, dating hirap, at hindi tapos sa pag-aaral. Pero yan po yung taong nag-inspired sa akin para po gawin ko sa First Vita Plus. Katulad ko po, may sakit. Nawawalan na rin po ng pag-asa. Laging may tanong sa isip ko, paano umangat sa buhay? Naisip ko, paano ko gawin si First Vita Plus sa kalagayan ko. Pero hindi hadlang ang aking sitwasyon. Bilang isang babae, isip ko lang, may pangarap ako. Ngunit di maiwasang mag-isip sa kalagayan ko. Parang labo at mahirap gawin o maisakatuparan ng aking pangarap. Alam ko ito rin ang nararanasan ninyo at nararamdaman ng mga maraming nanay na katulad ko na nasa First Vita Plus ngayon. Katulad ko, nag-join ako sa First Vita Plus December 8, 2014. Salamat sa Diyos. Biniyayaan niya ako ng talent, ng lakas ng loob, ng tapang para gawin po sa First Vita Plus. Salamat, Upline BEM.
Dahil sa'yo, nakilala ko si Upline June at si Upline Opaline. Sila po yung taong nagtiyaga, nagsakripisyo, at naging sandalan ko nung mga panahon na nasa kahinaan ako. Sila yung nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Sila yung madalas kong kasama sa talk. Sila yung nagtuturo sa akin hanggang sa natuto ako. Minotivate, pinaliwanagan kung paano ko gawin si First Vita Plus. Sa buhay ko, mahirap. Sobrang mahirap. Pero sabi nga, kapag may pangarap ka, lahat ng hirap gagawin mo. Kapag pagod ka na at ayaw mo nang balikan yung mga naging karanasan mo, ano mang hirap, kakayanin mo. Sabi ni Upline June, subukan mo lang. Subukan mo lang kung ano ang kayang gawin ni First Vita Plus sa buhay mo. Walang mawawala kapag maniwala ka. Napagtanto ko, wala naman talagang mawawala kung bibigyan ko lang ng pagkakataon ng pangarap ko. Sinubukan ko. Awa tulong ng Diyos, sumugal ako nang merong takot, merong pangamba. Pero hindi nawala sa akin ang lakas ng loob. At doon nagsimula ang totoong laban at hamon ng buhay ko bilang isang babae sa larangan ng multi-level marketing. Dito na sinubok ang kakayahan ko, tapang ko, at mga paninindigan ko. Simula nung unang araw hanggang 3 buwan sa First Vita Plus. Puyat, gutom, pagod, buhay. Tinyaga ko ang lahat ng hirap. Tiniis ko ang lahat ng pagod. Tiniis ko lahat at tinaya ko ang buhay ko para sa pangarap ko, para sa pamilya ko. Dinanas ko ang lahat kagaya ng dinanas ng iba. Tiniis ko lahat para mapatunayan na di ako nagkamali sa desisyon na ginawa ko at wala akong sisisihin na ibang tao. Salamat sa Diyos, tulong at awa niya, dahil napatunayan ko na kapag nagpupursige ka, walang imposible sa pangarap mo. Salamat sa Diyos sa tulong ng aking asawa, na kahit siya ay super negative, kahit anong paliwanag ko, sarado ang utak. Pero ang sabi ko noon sa kanya, kung iiwanan mo lang naman ako dahil sa First Vita Plus, okay lang. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, babalik ka kapag mayaman na ako. Tama ba? Malakas ang loob ko. Kasi yun na lang ang pinanghahawakan ko. Salamat sa Diyos. Salamat kay Upline June sa walang sawa niyang pagtuturo. Lahat ng masasakit na salita na halos nakakabingi, halos nakakadurog, kinaya ko. Lingid sa kanyang kaalaman, durog na durog ako, durog na durog ang pagkatao ko, pisat na pisat. Pero sabi nga, sige lang, tanggapin mo. Kapag nasasaktan ka, ibig sabihin, yan ang magpapatibay sa'yo. Sa loob po ng 3 buwan na 3 linggo, awa tulong po ng Diyos, dinrive ko po yung pangarap ko. Nilabas po namin
Ang top of the line, 2015 Toyota Vios. Sa tulong po ng asawa ko yan. So, salamat sa Diyos. Nag-enjoy po ako. Doon ko po napatunayan na tama po talaga. Pwede kang magpatagumpay, pwede mong makuha kung ano nang gusto mo sa buhay. Basta magpursige ka lang. Lumipas ang mga araw at buwan, taon, dumaan sa maraming pagsubok, problema na halos gusto ko nang sumuko. Halos gusto ko nang bumigay. Halos aayaw na ako kahit na alam ko na marami na akong taong napangakuan. Ibig sabihin, kahit anong tibay mo, kahit anong tatag mo, pag dumaan ka sa isang problema at pagsubok, kapag nag-iisa ka lang, talo ka dito. Isang araw, biglang sinabi ng asawa ko sa akin, "Ma, pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang tumigil sa trabaho. Pero natatakot ako. Pag tumigil ako, paano kayo ng mga anak ko? Kaya mo na ba?" Doon ako napaisip. Naiyak. Tinanong ko ang sarili ko, kaya ko na ba talaga? Kaya na ba ng tapang ko, ng lakas ng loob ko, ng tibay ko na buhayin at ibigay ang pangangailangan ng mga anak ko kung sakaling tumigil ang asawa ko sa trabaho? Doon ako nakakaramdam ng awa. Doon ko naramdaman na kailangan ko na po pala talagang manindigan. Natakot ako na baka dumating yung time, oras na kailangan na namin, wala na akong matakbuhan. Hanggang isang araw, bumigay na nga ang asawa ko. Umuwi ng Pilipinas at naoperahan. Salamat sa Diyos. Nangyari man yun ay handa na po ako. Wala kaming inaasahan. Doon nabuhay ang aking adrenaline na kailangan kong magpatuloy para sa pamilya ko at para maging reserba ng asawa ko. Kailangan kong magpatuloy para sa pamilya ko. Kailangan kong bumangon at lumaban. Doon ako napaisip, kahit gaano pala katibay ang pader na sinasandalan mo, kapag dinaanan ito ng lindol, bibigay at bibigay ito. Kahit gaano pala katibay ang tulay, kapag madalas po itong nababasa ng tubig, nagiging marupok at nababali po ito. Kung ang bakal kinakalawang kahit na nasa lilim ito, ano pa kaya ang tao na may buhay? Simula noon, pinakita ko na ang kaya ng lalaki ay kaya ko. At naging motivation ko sa sarili ko, hindi lang ako babae na nakadesign na magiging asawa, na magiging nanay, na magiging lola, higit sa lahat, palamuti at display sa kama. Ako ang babaeng katulad ng pader na pwedeng sandalan oras ng kahinaan ng partner sa buhay. Kaya kapatid, nanay, kapwa ko babae, lola ka man, hinahamon kita. O kahit na sino, o kahit lalaki ka pa, hinahamon kita. Kung nagagawa ko, mas magagawa mo. Baka ang mindset mo ngayon, may negosyo ka.
Baka ang mindset mo ngayon, may trabaho ka. O di kaya baka ang mindset mo ngayon, tapos ka. O di kaya, baka ang mindset mo ngayon, may abroad ka. Kung ang asawa mo o ang isa sa mga mahal mo sa buhay nasa abroad o anuman ang ginagawa niya dahil nag-iisa siya at wala siyang inaasahan, pag bumigay siya, kawawa ang pamilya. Partner, kapatid, mag-isip-isip ka. Ang lahat ng yun walang silbi kung ang papel mo lang ay display sa kama. Ano ang point ko? Maging katuwang ka, tayo, ng ating mga asawa. Huwag tayong umasa na matibay ang pader na sinasandalan mo dahil anumang oras pwedeng bumigay. Dating walang-wala, salat sa buhay, puro na lang pangarap. Gusto to, gusto yun, pero hindi kaya. Dating wala, mula pagkabata. Ang pangarap, akala ay pangarap lang. Salamat sa Diyos. Dahil sa tapang, lakas ng loob, at determinasyon na makaangat sa buhay kahit kaunti lang. Ngayon po nararanasan ko na ang dating kwento ng iba, kahit papano kwento ko na din. Salamat sa Diyos sa buong suporta ng aking pamilya, ng aking asawa, at ng lahat ng mga tao na naging katuwang ko sa pangarap ko. Maraming salamat sa inyo, higit sa lahat. Salamat Upline June, salamat Upline Opaline. Hanggang ngayon, naandyan pa rin kayo para sa akin. Naandyan pa rin kayo para sa grupo ko. Salamat dahil hindi nyo po ako pinapabayaan. Kung hindi po dahil sa inyo, yung pangarap ko po ay mananatiling pangarap na lang. Sa ngayon po, kinikita-kita ko na po yung tagumpay na inaasam-asam ko noon. Salamat Ma'am Doyi, Sir Sok. Dahil sa inyo, binuhay niyo po ang pag-asa ko. At alam ko po na marami pang katulad ko ang mabubuhayan ng pag-asa. Salamat sa inyo dahil may First Vita Plus na siyang nagbigay ng liwanag at katuparan sa mga pangarap namin, na kung sa labas ang pangarap ay pangarap na lang. Salamat sa inyo dahil kahit papano naibigay ko na po yung para sa pamilya ko, sa mga anak ko. Naging katuwang na po ako ng asawa ko. Ngayon po, ang mission ko, hindi lang po para sa sarili ko, kundi para po makatulong sa ibang tao. Salamat po sa Diyos. Sana po, naibahagi ko po sa inyo kung paano po ako nagsimula sa First Vita Plus at kung paano po ako naging matibay. Sana po magagamit nyo rin po ito para maging matibay din po kayo sa pangarap nyo. Yun lang po, maraming salamat and great morning po sa inyong lahat. Power!